Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Ate Liza nyo ay gustong magbahagi ng isang magandang istorya tungkol sa pagmamahalan na tunay at wagas. Pero hindi yan natin masasabi na ang pagmamahalan ay perpekto talaga. May mga pagsubok, may mga challenges, at dito po natin malalaman kung ano talaga ang nangyari sa kaduluduluhan kung patuloy po nating pakinggan ang istorya na to. Ang title po ng kwento na to ay Sa Gitna ng Lahat. Sa isang tahimik na bayan, may isang babae na ang pangalan ay Elera. Simple lang ang buhay niya, nagtatrabaho sa isang maliit na spa, nagbibigay ng masahe sa mga taong pagod at naghahanap ng pahinga. Kilala siya sa lahat bilang mabait, maalaga at laging may ngiti kahit pagod. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may dalas siyang lungkot, isang pusong minsang nasaktan at takot ng magmahal muli. Diba? Ganun naman talaga yun. Pag nakaranas ka na ng heartbroken, parang ayaw mo na. Isang araw may dumating na bagong kliyente. Tahimik, may malalim na mga mata at parang may dalang bigat sa kanyang balikat. Ang pangalan niya ay Adrian. Noong unang bisis niyang magpamasahe kay Elera, halos wala siyang sinabi. Pero napansin ni Elera na bawat haplos ng kanyang kamay, unti-unting gumagaan ang paghinga ng lalaki. Ayun. Salamat, ang sabi ni Adrian bago umalis. Simple pero may kakaibang sincerity. Yun ang napansin ni Elera sa pagsabi ng salamat ni Adrian. Mula noon, paulit-ulit siyang bumalik. Hindi dahil sa masahe lang, kundi dahil kay Elera. Wow, nakaka-excite naman. Habang tumatagal, unti-unti silang nagkakilala. Sa mga simpleng usapan, kumustahan, tawanan, at minsan tahimik lang na magkatabi, nabuo ang isang koneksyon na hindi nila inaasahan. Siyempre okay lang yan kasi dalaga pa si Elera at binata pa si Adrian. Bakit parang ang dali mong kausap, tanong ni Adrian isang gabi. Ngumiti si Elera. Siguro kasi pareho tayong may gustong takasan. Natahimik si Adrian. Doon nagsimula ang mas malalim nilang pag-uusap. Inamin ni Adrian na may iniwan siyang buhay sa ibang lugar. Isang pangarap na hindi natupad. Isang pamilyang hindi niya naalagaan ng maayos. At isang pag-ibig na nawala dahil sa mga maling desisyon. Samantalang si Elera naman umamin na natakot na siyang magmahal muli matapos lukuhin ng taong akala niya ay makakasama niya habang buhay. Sa kabila ng lahat, hindi nila namalayan na unti-unti silang nahuhulog sa isa't isa. Wow! Falling in love, kumbaga sa English pa. Hindi ito yung biglaang pag-ibig na parang apoy. Ito yung dahan-dahang pag-init, parang umaga na unti-unting sumisikat ng araw. Wow! Isang gabi habang naglalakad sila sa tabi ng dagat, biglang nagsalita si Adrian. Wow, parang nag-date na sila, di ba? Elera, natatakot ako. Tungkol saan? Sabi ni Elera. Tanong niya. Na baka masaktan kita, na baka hindi ako sapat. Wow naman, ka-honest naman ni Adrian, no? Nakakabighani yung ganyang klaseng mga lalaki na honest sa kanilang mga damdamin. Huminto si Elera at hinarap siya. Adrian, hindi mo kailangang maging perfecto para mahalin.
Hindi mo kailangang ayusin lahat bago ka maging karapat-dapat. Ang ganda naman talaga ng sagot ni Elera, di ba? Matalino din si Elera eh. Napaluha si Adrian. Ikaw yung pahinga at matagal ko nang hinahanap, bulong niya. At sa unang pagkakataon, hindi umatras si Elera. Yumakap siya. Sino ba naman ang aatras sa ganyang lalaking napaka mainit sa kanyang saloobin, no? Sinasabi niya yung saloobin niya. Doon nagsimula ang tunay niyang laban. Hindi lahat naging madali. May mga araw na bumabalik ang takot ni Elera. May mga gabing nilalamon si Adrian ng kanyang nakaraan. May mga pagkakataong gusto na lang nilang sumuko. Pero sa bawat pagkakataon pinipili nila ang isa't isa. Hindi dahil madali, kundi dahil mahal nila ang isa't isa. Yun ang pinakamaganda. Yung pinili mo ang isang tao, hindi dahil wala ka ng choice. Pinili mo isang tao dahil yun talaga ang tinitibok ng puso mo. Char. Isang araw, kinailangan ni Adrian bumalik sa dati niyang buhay para ayusin ang mga bagay na iniwan niya. Babalik ka pa ba? Tanong ni Elera. Pilit pinipigilan ang luha. Lumapit si Adrian, hinawakan ang kanyang mukha. Babalik ako. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko. Dahil ikaw ang tahanan ko, sabi ni Adrian. Lumipas ang mga buwan, mahaba, tahimik, masakit, pero hindi nawala ng pag-asa si Elera. Hanggang isang araw, habang nagtatrabaho siya, may pamilya na boses na nagsabi, "Pwede bang magpamasahe?" Wow, sino kaya yun? Napalingon si Elera at doon niya nakita si Adrian, nakangit, ngumingiti. Mas magaan na ang mga mata, mas buo na ang sarili. Hindi na nila kinailangang magsalita pa. Tumakbo si Elera at niyakap siya. Mahigpit, matagal, parang ayaw na niyang pakawalan. Bumalik ako, bulong ni Adrian. At hindi na ako aalis. Wow, sarap. At sa simpleng bayan na iyon, sa gitna ng tahimik na buhay, ay ordinaryong araw, may dalawang pusong natutong magmahal muli. Hindi perpekto, hindi madali, pero totoo at wagas. Kung gusto niyo po ng dugtong or pangalawang kabanata, chapter 2. Mag-comment lang po kayo sa baba at ibibigay ko po yung kung ano na ang nangyayari sa buhay ni Elera at ni Adrian. Hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat. Salamat sa pagkikinig ng ating kwentong puno ng pagmamahalan.